Magandang araw. Ang ating bagong lesson ngayon ay isang bansa, isang diwa, pagtutulungan ng mga Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag kung paano nakakatulong ang mga pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino sa kabila ng pagkaiba-iba upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Nakikilala ang mga sitwasyon sa Pilipinas kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano sila bilang mga Pilipino makakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang klase, pamilya at komunidad. Tingnan ang mga larawan. Ano ang iyong napapansin? Ano-ano ang kanilang mga ginagawa? Sa ikatlong larawan, at ikaapat. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Ano ang mga nadarama ninyo kapag nakakita kayo ng mga taong nagkakaisa? Mas madali ba o mas mahirap kapag nagtutulungan at nagkakaisa sa isang gawain? Ang layunin ng ating aralin ay na ipapaliwanag kung paano nakakatulong ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Nakikilala ang mga sitwasyon sa Pilipinas kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano sila bilang mga Pilipino makakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang klase, pamilya at komunidad. Tingnan natin muli ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga Pilipino sa larawan? Ikalawa, ano kaya ang layunin nila? Sa tingin ninyo, madali ba o mahirap ang kanilang ginagawa kung sila lang ang mag-iisa? Ipinapakita ba nila ang diwa ng pagkakaisa ng Pilipino? Ngayon, ibahagi ninyo ang inyong karanasan kung saan kayo nagtutulungan sa bahay, sa paaralan o sa komunidad. Gagawin natin ang chain of unity. Ngayon, ilabas ang mga dikulay na papel o construction paper. Gagawa kayo ng mga strip ng mga papel sa pamamagitan ng paggupit sa mga papel ng may lapad na 1 pulgada or 1 inch. Sa bawat strip, isusulat ang isang bagay na gagawin mo para makatulong sa pagkakaisa ng klase, ng pamilya o ng komunidad bilang isang batang Pilipino. Halimbawa, makinig sa guro, magbahagi ng gamit, maging mabait sa lahat, mag-aral ng mabuti para sa bansa. Pagkatapos, gamitin ang pandikit para pagkabit-kabitin ang inyong mga strip para makabuo ng isang mahabang chain. Ano ang mga benepisyo ng pagkakaisa para sa ating bansa? Bakit mahalaga ito? Ngayon, bigkasin ang mga sumusunod na panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa pagka-Pilipino. Ako si, banggitin ang inyong pangalan,
ay buong pusong nanunumpa na pahahalagahan at ipagmamalaki ang aking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, piliin ang tamang sagot. Bakit mahalaga ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino kahit sila ay magkakaiba? A. Upang makita kung sino ang mas magaling. B. Upang makamit ang layunin para sa ikabubuti ng bansa. C. Upang magkaroon ng kompetisyon. D. Upang paghiwa-hiwalayin ang mga tao. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang sitwasyon na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino? A. Pagtutulungan ng mga tao sa panahon ng kalamidad. B. Pagtatalo sa barangay. C. Pagtataboy sa bagong lipat na pamilya. D. Pagbabaliwala sa mga nangangailangan. Ikatlo, paano nakatutulong ang kooperasyon sa isang komunidad? A. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak. B. Mas napapabilis ang paggawa ng mga gawain. C. Nagiging madamot ang mga tao. D. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang paraan upang maipakita ang isang mag-aaral ang pagkakaisa sa klase? A. Hindi pakikilahok sa group work. B. Pag-aaway ng kaklase. C. Pagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan. D. Pagtatago ng gamit ng kapwa mag-aaral. Ikalima, ano ang isang simpleng paraan para makatulong sa pagkakaisa sa pamilya o komunidad? A. Pagsuway sa utos ng magulang. B. Pagtutulungan sa gawaing bahay o barangay. C. Pag-iwas sa kapitbahay. D. Pagmamatigas sa sariling gusto. At para naman sa inyong takdang aralin, magbigay pa ng mga idea kung paano pa natin maipakita ang pagkakaisa sa inyong pamilya, sa ating klase at komunidad sa linggong ito bilang mga batang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.